Go be a champ. Go Milo champion. Go be a champ. When I wake up in the morning, I feel a healthy, feeling good nutrition in my plate and cup. I need all the energy to last the day, so I keep on going. That's the champion way. You're growing up with the winning energy. Winning each day. Every day with Milo. Got what we need to last the day. We're growing up with the winning energy. Winning each day. With Milo, we are champions. Go Milo champion. Go be a champ. Go Milo champion. Go be a champ. My shots, they all go into the basket. My kicks are always on target. I may fall, but I'll make it to the finish line. I always get up every single time. 'Cause I'm a champion. We're growing up with the winning energy. Winning each day. Every day with Milo. Got what we need to last the day. We're growing up with the winning energy. Winning each day. With Milo, we are champions. Go Milo champion. Go be a champ. 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 Lahat tayo ay nakaramdam ng takot. Yung bigat ng dibdib mo, bumibilis ang paghinga, luminigas ang katawan. Nagpapawisan ng malamig o parang pinipigat yan. Familiar ba? Ang takot ay nararamdaman natin pag nasa panganib o nangangamba tayo. Natitrigger ang hormone sa utak natin at nagkakaroon tayo ng physical reactions. Ang pagsasalita sa harap ng maraming tao o panonood ng nakakatakot na pelikula ay hindi naman delikado. Wala naman dapat katakutan pero kakaiba ang kinikilos ng katawan natin. Salamat sa ating mga ninuno. Alam na natin ngayon ang gagawin pag may peligro. Ang fight or flight reaction ay nangyayari pag may panganib. Tulad ng osong umaatak, ang utak natin ay naglalabas ng hormones na nagsasabi sa katawan natin na huwag gumalaw o kaya ay tumakas. Isa sa hormones na ito ay adrenaline. Ang pagbilis ng tibok ng puso at paghinga ay nagpapadala ng mas maraming oxygen sa muscles na nagpapalakas at nagpapabilis sa atin. Dahil sa takot, sandali tayong lumalakas at nagkakaroon tayo ng mabilisang reaksyon sa panganib. Nakatulong ang fight or flight reaction sa ating mga ninuno. Pero ngayon, bihira na tayong humaharap sa mga oso. Kaya ang takot na nararamdaman natin ay hindi dahil nasa panganib tayo. Mas madalas, ito ay takot na magsalita sa harap ng madaming tao, sumakay ng eroplano o sa horror movies. Mahirap tanggalin ang ganitong takot dahil ito ay nakatatak na sa katawan natin. Kung pinagtawanan ka dati sa harap ng classroom ng bata ka, pwedeng maalala mo ulit to sa tuwing tatayo ka sa harap ng isang grupo. Hindi ito delikado, pero yan ang magiging reaksyon ng katawan mo. Naku, nakakatakot talagang mapahiya. Ang good news ay may solusyon para matanggal ang takot na yan. Kapag sinanay mo ang sarili mo na magsalita sa harap ng madaming tao, may pag-asang may tama ang reaksyon ng utak mo at masasanay na to sa ganitong sitwasyon. Ikaw ba ay isang taong mahilig sa mga horror movies at haunted house? O sa tingin mo weird ang mga taong mahilig matakot? Palaisipan pa din sa mga researcher kung bakit may mga taong gustong takutin ang sarili. Sa larangan ng cognitive neuroscience, ang pagiging takot ay pwedeng maging isang kapanapanabik at nakakaabit na karanasan. Gusto ng mga tao ng bagong experience na safe sila. Ang mga nakakatakot na pelikula at haunted maze ay nagbibigay ng safe space na yon, kung saan conscious tayo na walang tunay na panganib pero meron pa ring temporary physical fear na mararamdaman. Ang panatag na pakiramdam pagkatapos ng sobrang takot ay pwedeng maglabas ng mga endorphins na nagpapasaya sa atin at dopamine na konektado sa reward center ng utak. I believe.
Ang isa sa pinakaunang halimaw sa pelikula ay base sa totoong buhay. Ito ang mummies o bangkay na nakabalot sa mga piraso ng tela. Pero in real life, hindi sila nabubuhay ulit kapag naistorba ang puntod nila. Sa pelikula lang yun. Mummification ang proseso ng mga sinaunang Egyptians sa pag-eembalsamo ng mga patay. Nagsimula ang paraan na ito noong mga 2600 BC. At nagpatuloy at pinagbuti pa ito sa sumunod na 2,000 taon. Ang mga archaeologists ay pwedeng malaman ang itsura ng tao 3,000 years ago sa pagtingin sa mga mummy. Mas marami pa itong detalye kumpara sa makikita sa buto o fossil. Mahigit sa 70 milyong mummy ang ginawa sa Egypt. May mga pharaoh o hari at mga Egyptians na kayang bayaran ang mamahaling proseso na ito. Naniniwala ang mga sinaunang Egyptian na ang mummification ay ang paraan para maging maayos ang kanilang afterlife dahil pinapayagan ng katawan at kaluluwa na muling magsama sa kabilang buhay. Baka narinig nyo na ang isa sa pinakasikat na mummy na si Tutankhamun o King Tut. Si Tutankhamun ay isang pharaoh na mas sumikat matapos siyang pumanaw. Maayos kasi ang pagkakapreserve sa puntod niya. Tulad ng iba, ang kanya ay nakaligtas ng 2,500 years na hindi nagagalaw o nananakawan. Hanggang sa nahukay ito noong 1922 ng team ng archaeologist na si Howard Carter. May alamat na nagkaroon daw ng sumpa ang mga taong konektado sa paghuhukay nito. It's trivia time! Ang isa... organ donor ay pwedeng magligtas ng ilang buhay sa pamamagitan ng organ donation. A. 1, B. 8, or C. 15. Ang isang organ donor ay pwedeng magligtas ng ilang buhay sa pamamagitan ng organ donation. A. 1, B. 8, or C. 15. Sa tamang sitwasyon, ang isang organ donor ay makakapagligtas ng hanggang 8 buhay. Dagdag pa dito ang 75 na buhay na pwedeng matulungan ng skin at tissue donations. Bawat taon, nasa 114,000 na Amerikano ang nasa waitlist para sa posibilidad na makatanggap ng organ, pero nasa 36,000 lang ang nakakakuha. Alam mo ba na kahit buhay pang isang tao ay pwede siyang makapag-donate ng bato, bahagi ng atay, baga, pancreas o bituka sa taong nangangailangan? Karamihan sa living donor ay sa kamag-anak nagdo-donate. Pero hindi kailangan magkadugo para mag-match kayo. Technically, ang unang matagumpay ng organ transplant ay isang skin transplant na nagawa noong 1869. Pero makalipas ang 85 years noong 1954, ang unang internal organ transplant ay matagumpay na nagawa. Si Dr. Joseph Murray ay naglipat ng kidney sa pagitan ng identical twins. Mula noon, naging matagumpay na ang paglipat ng atay, puso at pancreas hanggang sa huling bahagi ng 1960s. Pero kahit posible na ito, hindi pa rin karaniwan ang transplant hanggang 1980s dahil mataas ang rejection rate. Rejection ay ang pagtanggi ng katawan mula sa tinggap nitong organ. Ang katawan natin ay nakaprogram para labanan ang mga banta na pumapasok sa ating katawan. Ang immune response na ito ay dahil sa protina na tinatawag na antigens. Kung ang mga antigens sa dugo ng donor ay masyadong naiiba sa mga antigens sa dugo ng recipient, aatakihin ng katawan ang bagong organ. Kaya kailangan magtugma ang dugo at tissue type ng organ donor at recipient. Kapag successful ang organ transplant ay nagbibigay ito ng panibagong buhay sa iba. I believe. Alam niyo ba paano nagsimula ang buhay sa mundo? Para malaman yan, kailangan maglakbay tayo sa cosmos kung saan nagsimula ang lahat. Sinasabing nagsimula sa wala ang lahat, 13.8 billion years ago. At bigla na lang, boom! Biglang nagkaroon na ng universe. Ang simula ng lahat-lahat ng nakikita natin sa kalangitan.
Ang nangingibabaw na teorya sa pagkabuo ng universe o kung paano nagsimula ang universe ay tinatawag na Big Bang. Pero meron pang iba. Hindi pa masiguro ng mga scientists kung paano talaga nagsimula ang lahat. At ang Big Bang Theory ay nagmumula sa mga mathematical formula at models. It's trivia time! True or false? Ang Big Bang ay parang isang pagsabog. Nagsimula ang universe mula sa pagputok sa sentro nito. Sa tunog pa lang, para nang may pasabog ang Big Bang. Pero ito ay mali. Hindi nagsimula sa isang sentro ang universe. Ang totoo, bago ang Big Bang, naniniwala ang mga scientists na may isang maliit na tuldok na may infinite denseness and heat. Ang tawag dito ay initial singularity. Nagkaroon ng pagputok at paglawak mula sa maliit na tuldok. Isang pagsabog na mas mabilis pa sa kisap mata. Pero dito ng isang pagsabog, ang universe ay di nagmula sa isang tuldok. Sa halip, lahat ay nangyari sa lahat ng dako ng sabay-sabay. Parehong bilis, kanya-kanyang lumawak ang lahat. Mahirap isipin dahil wala tayong may kumpara dito. Parang lahat ay kusang lumalawak hanggang sa mabuo ang kilalang kalawakan ng universe. At sa loob ng unang segundo ng Big Bang, nabuo ang pundasyon ng buhay. Kung fan ka ng Marvel Cinematic Universe, pamilyar ka sa konsepto ng multiverse. Baka magulat ka kapag nalaman mo na ang ideyang to ay seryoso sa scientific communities sa labas ng mga comics at pelikula. Oh, kalma lang kayo. Hindi ibig sabihin may isa pang ikaw na nabubuhay sa ibang mundo. Ang ibang universe na to ay pwedeng lumaki mula sa iba't ibang space-time continuum at may ibang laws of physics. Walang paraan para malaman kung meron ngang multiverse. Pero kung meron man, para tayong nasa totoong sci-fi movie. Siguro balang araw malalaman natin. Pero sa ngayon ay tumingala na lang tayo sa langit at isipin kung paano nagsimula at nabuo ang lahat sa isang tuldok. I believe